Kaibigan, may tanong ako sa'yo. Ano ang dapat mong gawin kapag iniwan ka ng babaeng mahal mo, pero umaasa ka pa rin na balang araw, kusa siyang babalik? Masakit, di ba? Parang bigla kang inalisan ng direksyon. Parang may nabunot mula sa loob mo na hindi mo alam kung paano ibabalik. Pero kaibigan, may isang katotohanan na ayaw tanggapin ng karamihan. Ang paghabol ay hindi nagbabalik ng tao. Ang pag-angat? Oo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng tunay na pag-asa, hindi desperado, hindi pilit, hindi manipulative, tapusin mo ang video na ito. Bago tayo magsimula, i-comment mo sa baba ang stoic ako. Kung naniniwala kang ikaw ay kawalan, pag ikaw ay iniwan ng minamahal mo kaibigan, at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang Modern Pinoy Stoic Guidance. At para sa comment section, eto ang phrase mo. Ang lumalakas, hindi hinahabol, kusa ang bumabalik. Kaibigan, kapag iniwan ka ng babae, normal na masaktan, malito, at mapaisip kung ano ang mali. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang pinakamakapangyarihang paraan para bumangon. At kung sakali man, mapagtanto niyang mali ang ginawa niya, ay ang pagiging stoic. Hindi dahil ginagamit mo ito para manipulahin siya, kundi dahil kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo sa gitna ng sakit, nagiging malinaw kung sino ang totoong kumokontrol ng buhay mo. Ikaw, hindi ang emosyon mo. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. At sa panahon na iniwan ka, yan ang pinaka-importanting aral. Ang pagiging stoic, ang pagpili ng dignidad, katahimikan, at pagharap sa realidad, ay nagbabalik ng respeto mo sa sarili. At kapag bumalik ang self-respect mo, doon ka nagiging lalaking hindi niya akalaing kayang tumindig kahit wala siya. Ngayon kaibigan, narito na ang 10 stoic steps para kung babaguhin ng tadhana, siya mismo ang babalik. Una, tanggapin mo muna ang sakit nang hindi ito tinatakbuhan. Kaibigan, hindi babalik ang babae dahil kawawa ka. Pero babalik siya kapag nakita niya na kaya mong tumindig kahit iniwan ka. Kaya unang hakbang, tanggapin ang sakit ng buong tapang. Ayon kay Marcus Aurelius, ang sakit na hindi hinaharap, paulit-ulit na babalik. Hindi ka magiging attractive kung hindi mo kayang harapin ang bigat ng nangyari. Pangalawa, igalang mo ang pagpili niya na umalis. Kaibigan, ito ang hardest truth. Kung hindi mo kayang respetuhin ang desisyon niyang umalis, hindi mo rin kayang respetuhin ang sarili mo. Hindi mo kailangan magmakaawa. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi mo kailangan maglabas ng mahabang messages. Kapag iginagalang mo ang pag-alis niya, doon niya nararamdaman ang bigat ng presensya mong nawala. Pangatlo, mag-disappear ka, pero hindi para ipagmalaki. Para maghilom. Hindi ito silent treatment. Hindi ito mind game. Ito ay space para maibalik mo ang sarili mo. Kapag tahimik ka, hindi dahil nag-a-attitude, kundi dahil nag-aalaga ka uli sa sarili mo. Yan ang pinaka-powerful na signal na pwede niyang maramdaman. Marcus Aurelius, ang pagkakaroon ng distansya ay minsan ang nagpapanumbalik ng malinaw na pagtingin. Pang-apat, ayusin mo ang bagay na nasira sa'yo, hindi ang relasyon. Ito ang crucial step. Karamihan, inuuna ang paghabol sa babae. Pero ang tunay na malakas, inuuna ang pag-ayos sa sarili. Whether katawan, kaisipan, finances, routines, patience, discipline. Lahat ng ito ay nagbabalik ng lakas mo bilang lalaki. Kapag ikaw ay bumabalik sa sarili mong forma, doon nag-uumpisa ang pagbabago. Panglima, ibalik mo ang purpose na nawala noong lumayo siya. Kaibigan, minsan hindi babae ang nawala, kundi ikaw. Kapag nawalan ka ng direksyon, nagiging dependent ka. At kapag nagiging dependent ka, nawawala ang attraction.
kaya bumalik ka sa vision mo. Ano ang mga pangarap mo bago siya dumating? Ano ang buhay mo bago siya naging mundo mo? Marcus Aurelius. Ang tao na alam ang layunin niya ay hindi basta natitinag. Pang-anim, maging kalmadong presensya. Hindi nagwawala o naghihingalo. Hindi babalik ang babae dahil nagwawala ka. Hindi babalik dahil nagpapanik ka. Hindi babalik dahil umiiyak ka sa chat. Pero babalik siya kapag nakita niyang, uy, iba na siya ngayon. Kalma. Grounded. May dignity. May tibay. Ang kalmadong lalaki ay bihira. At ang bihira, hinahanap. Pang-pito, ibalik mo ang lifestyle na nagiging dahilan para mahalin ka dati. Kaibigan, ito ang totoo. May dahilan kung bakit nagustuhan ka niya noon. Confidence mo, charm mo, composure mo, energy mo, pangarap mo, disiplina mo. Pero minsan, dahil sa relasyon, nawawala ito. Bring it back. Not for her, pero para sa sarili mo. Ang pagbabalik mo sa sarili mong best version, ang reason kung bakit siya mag-iisip. Ang laki ng pinagbago niya. Bakit ko siya iniwan? Pangwalo, huwag mong ipakita na kailangan mo siya para mag-function. Dependence destroys attraction. Pero self-sufficiency, yan ang nagbabalik nito. Maganda kung mahal mo siya, pero hindi dapat siya ang oxygen mo. Kapag kaya mong mabuhay nang may sarili mong routine, galaw, disiplina at direction, nagiging mas malinaw sa kanya kung gaano ka katatag. Marcus Aurelius. Ang lakas ay makikita hindi sa paghawak, kundi sa kakayahang tumayo ng mag-isa. Pangsyam, pakiharap ang buhay mo na para bang hindi ka iniwan. Ito ang pinaka-stoic sa lahat. Hindi mo kailangang maramdaman na okay ka para maging okay. Minsan, kailangan mo lang kumilos. Pakiharap ang araw. Bumangon, magtrabaho, mag-ehersisyo, matuto, huminga, kumalma. Hayaan mong makita niya, unang tadhana, na hindi ka nag-collapse. Na kahit iniwan ka, hindi ka bumagsak. At doon nagkakaroon ng respeto. At respeto ang unang hakbang bago ang muling pagbalik. Pang-10, ipakita mo ang best version ng sarili mo nang hindi mo siya sinusuyo. Kung babalik man siya dapat, ay dahil nakita niya na nagbago ka. Hindi dahil pinilit mo. Hindi dahil minanipula mo siya. Hindi dahil naghabol ka. Dapat ay dahil ikaw mismo ay nag-evolve. At ang pagbalik niya ay bonus, hindi mission. Kapag ang intensyon mo ay pag-angat, hindi paghabol, doon gumagana ang attraction. Ito ang sinasabi ng Stoicism. Ang tao na hawak ang sarili, siya ang nagiging sentro ng mundo niya. At kapag ikaw ang sentro ng sarili mong mundo, natural na may babalik sa orbit mo. Kaibigan, tandaan mo, ang pagiging stoic kapag iniwan ka ay hindi para ipakita sa babae na kaya mo siya, kundi para patunayan sa sarili mong kaya mo ang buhay kahit anong mangyari. At dito nagmumula ang tunay na reversal. Kapag hindi ka naghabol, hindi ka nagmakaawa, hindi ka nawasak. Kapag pinili mong tahimik na ayusin ang sarili mo, pagandahin ang buhay mo, at harapin ang sakit ng may dignidad, doon niya makikitang iba ka sa lahat. Hindi mo ito ginagawa para magsisi siya, pero madalas, kapag nakita niyang hindi ka bumagsak, hindi ka nagkulang, at hindi ka nagpakain sa emosyon, doon sila bumabalik. Hindi dahil hinila mo, kundi dahil ikaw mismo ang hindi nila matanggal sa isip. Kaya kaibigan, tanong ko sa iyo ngayon, handa mo bang piliin ang lakas kaysa habol at dignidad kaysa desperasyon? Kaibigan, isipin mo ito ng mabuti. Hindi mo hawak ang pagbalik ng babae, pero hawak mo ang kung sino ka habang wala siya. At madalas, ang tunay na dahilan ng pagbabalik ng isang tao ay hindi dahil hinabol mo sila, kundi dahil hindi mo hinayaang masira ka ng pagkawala nila. Kapag umangat ka, kapag tumibay ka, kapag bumalik ka sa tunay mong sarili, doon nagbabago ang lahat. Kung babalik siya, kusang loob. Kung hindi,
Kaibigan, ikaw pa rin ang panalo. Dahil naging mas malakas ka kaysa dati. Kaibigan, may tanong ako sa'yo. Sa lahat ng 10 steps na narinig mo, ano ang pinakamahirap para sa'yo? At bakit? Ilagay mo sa comments, gusto kong malaman. At kung gusto mo pang matuto ng modern Pinoy stoicism, self-respect, at masculine growth, mag-like ka, mag-subscribe, at i-share mo ang video na ito. At huwag mong kalimutan, ang lumalakas, hindi hinahabol, kusa ang bumabalik.